Minsan ba natanong mo sa sarili mo, paano kaya mabuhay mag-isa? Paano mabuhay kung wala na sa tabi yung minamahal mo, kagaya ng magulang mo, or may kapatid ka, wala kang anak? Sabihin na natin, i-connect na natin siya doon sa breadwinner na sinasabi. Kasi ang breadwinner, yun yung tanong na, paano kaya nabubuhay ang breadwinner mag-isa na marami siya sinasakupan na tinitingnan, parang shades, no? Shelter, kabangka, pinaka-shelter yung breadwinner. Pero meron siyang konting sinasabi na, paano kaya mabuhay kung ikaw lang mag-isa? Wala kang iniisip. Ito ang mga hakbang na makakatulong pag ikaw ang mag-isa na lang sa buhay. Unang-una sa lahat, pinakauna tanggapin mo ang sitwasyon. Ang pagiging mag-isa ay hindi sabihin na talunan ka o walang nagmamahal sa'yo. Isipin ito bilang panahon na makikilala ang sarili mo. Pinaka-importante at palakasin mo yung loob mo. Pangalawa, gumawa ka ng daily routine. At may trabaho ka, for example. Gumising ka ng same time, no? Kasi nakaset yung alarm mo. Kumain ng tama sa trabaho mo. Paano ka maghanap buhay? Maglaan ng oras. Of course, para magpahinga. Ang routine ay magbibigay ng stability at iwas sa pakiramdam na magkalat ka lang sa buhay. Tapos ayusin mo yung pangatlo, finances mo. Matutong mag-budget. Unahin yung mga essentials na sinasabi, yung mga basic needs. Basic na expenses, gaya ng kuryente, tubig at pagkain. Tapos mag-ipon ka kahit maliit para may safety net ka pagdating ng panahon. Tandaan mo, pag mag-isa ka, wala kang ibang inaasahan, sarili mo. Pag natalo ka sa buhay dahil puro ka sisi, wala kang ibang inaasahan sa sarili mo. Okay? Sabi nga nila, kung mamatay ka daw na mahirap, kasalanan mo yun. Kung mamatay ka daw mayaman, nasa sayo yun. Diba? Pangapat, matutong mag-enjoy sa sariling company. Kagaya ng mga hobbies, for example. Meron kasi dyan yung mahilig magbasa, magluto, exercise. Drawing, nag-online learning, online courses. No? Pwede ka mag-travel kahit kung sa mga malapit lang. Explore ka sa mga bagong lugar. Kasi minsan ang traveling, most of the time, traveling is really, yun yung pinaka-unwind, nagbibigay siya ng relaxation. Sa isip mo, nakapag-isip ka, nakakausap mo yung sarili mo. Ang sikreto, maging masaya ka nang hindi nakadepende sa iba. Iba yung saya na dahil successful ka, dahil dumidepende ka sa iba. Iba din yung saya na self, sa sarili mo mismo, natin mo. Panglima, palakasin mo ang mental at emotional health mo. Magdasal ka, magbasa ka ng journals, mag-meditate para kilalanin mo yung sarili mo. Magipag-communicate ka pa rin doon sa mga pamilya mo, sa kaibigan mo, kahit malayo sila at malayo ka. Hindi sabihin, pag-isa ka, kailangan mong putulin ang connection ng kahit sino. Pag mabigat ng pakiramdam mo, huwag ikulong lahat. Maghanap ng minsan nakakausap, support group. Ino man yung minsan naasahan mo kung pwede ka mag-share ng mga niloloob mo dahil medyo masakit na. Tapos gumawa ka ng future plan. Like, a year now, or 5 years from now, kung anong mangyari, anong gusto mong mangyari. Sulat mo, unti-unti. Kapag may direksyon na yon, mas naging meaningful ang pamumuhay na kahit mag-isa ka, kaya mo mabuhay. Simpleng mindset, ang pamumuhay mag-isa, hindi parusa. Isa itong pagkakataon para tumibay, maging independent at mas makilala kung sino ka talaga sa buhay mo. I'll see you next time.